maging doon sa ASEAN Army's Rifle Meet at saka sa Australian Army Skill at Arms Meeting. No? Siya nakaupo doon sa upuan. Astig, yung upuan ng top shot. Siya yun, si Armando Mejia. Ang aking kwento ngayon ay tungkol sa Philippine Army Shooting Team na aking kinabilangan nung aking kabataan. Bago natin ipagpatuloy ang ating video, shout out muna para sa members ng Philippine Army Shooting Team na nasa Marksmanship Training Center, Training and Doctrine Command ng Philippine Army. Lalo na kay Technical Sergeant Rodney Rizano, yung aking inanak. Napakahusay, 5-time individual champion sa ASEAN Army's Rifle Meet. At kay Technical Sergeant Armando Mejia na naging individual champion. Maraming beses nito nanalo. Maging doon sa ASEAN Army's Rifle Meet at saka sa Australian Army Skill at Arms Meeting. No? Siya nakaupo doon sa upuan. Astig, yung upuan ng top shot. Siya yun, si Armando Mejia. Okay? At of course kay Technical Sergeant Alan Lau, 4-time individual champion sa ASEAN Army's Rifle Meet. Patuloy natin, panoorin natin ang training nila. Aim to be world-class champions. Target is to be the finest marksman. At the Marksman Training Center, this is the mindset of every soldier. Alam niyo ba na dumaan ako dyan? Napilitan ako. Kasalanan ni Major Roland de Tabali. Instead na pa-deploy na ako papuntang Basilan, hinarang ako, "Oy, psst, dito ka sa shooting team. Mag-training ka dito." So, nung una talagang sama ang kalooban ko kasi gusto ko nang mapunta sa field, mag-serve as platoon leader. Ginawa ba naman niya akong shooter? Kaya nag-training ako from 8 to 5, araw-araw. In August 1995, pagkatapos ko mag-graduate sa Ranger. Doon ako sa Fort Magsaysay. Ito yung dinaanan ko. Naging utak pulbura ako. Only in local competitions, but at international competitions as well. Yung mga iba nga dito, mga ka-teammates ko pa to. Yan yan. Mga ka-teammate ko pa yung ibang nandito. I was here in 1995, no? At later on, 96, 97. Tapos bumalik ako in 2004, November, hanggang December 2007. So, yan yung involvement ko dito sa ASEAN Army's Rifle Meet at sa Australian Army Skill at Arms Meeting bilang member ng Philippine Army Shooting Team. They are honed to become world-class marksmen. So yung magiging part ng Malunod Black? Ito yung ka-teammate ko noong 1995. Kasama ko na to, si Tito Carpio. Batikan na siya na shooter. Ako ay baguhan. Kasama siya sa nagtuturo sa akin nung ako ay Segunda Kamote. Of course, maging shooter ka. Tapos meron ding... Dito to nag-retire sa Philippine National Shooting Association. Naging pistol shooter siya dyan sa PNSA, sa Olympics. Pwede lang magsuot dito as per instruction yung naka-abroad. Isa ka na sa nakuha sa elimination round at ikaw ang magre-represent dito nga sa ASEAN Army's Rifle Meet. Captain Jose Carlos Coruña is one of the trainees yearning for this badge. Their marksmanship skills are enhanced by joining various shooting competitions here and abroad. To be able to earn the Manunod patch, you have to undergo the basic marksmanship training, advanced marksmanship training, and you need to be able to pass the marksmanship trainers training courses for both pistol and rifle. Yung mga training na yon ay mas pinaganda namin during our time
sa marksmanship training unit pa noon, no, sa Fort Magsaysay. Ang aking commander noon ay si Major Leo Ginid, ay dating naglalaro sa World Shoot, isang champion shooter sa pistol, at nakapag-graduate siya sa marksmanship coaching course sa New Zealand. At yung aking course naman na sniper instructor's course, dinala namin lahat yun para maipamahagi sa Philippine Army sa pamamagitan ng Philippine Army training system, sa pamamagitan ng pag-improve sa marksmanship training methodologies natin. And then you must be able to represent the country in any international shooting tournament for you to be able. Nakita yung mga baril doon. Yung sa likod, andyan yung M240 Bravo. At andyan din yung M249. Ginagamit yan sa ASEAN Army's rifle meet at sa Australian Army Skillet Arms meeting. At dito sa mga rifles na ginagamit ay actually match rifles yan. So yung mga M16 at M16A2 at M4, nilagyan namin ng Krieger barrel yan. Kaya mo? Mayroong mga naka-stainless doon na barrel. Krieger barrel yan. So hindi yan siya ordinaryo na mga barrels dahil yan ay actually pang ano na yan, pang designated marksman yung setup niyan. Nakakapagpatama hanggang 500 meters yan. Heavier bullets ang ginagamit. To wear the Manonada. The Philippine Army shooting team has won the most coveted trophy in the 2014 Australian Army Skills at Arms meeting. Their team has defeated the best shooters from the armed forces of the United States and 12 other countries. So ito yung kinukwento niya, yung sa Australian Army Skill at Arms meeting na unang sinalihan ng Pilipinas sa taong 2005. Isa ako sa shooters na sumali dito, na nakasungkit ako ng medalyang ginto sa naturang competition. Kasama ko si Rizano na naka-gold din dyan. At through the years ay lalo tayong humusay. Nag-uwi na tayong sandamukal na mga ginto at naging individual champion pa yung ibang mga tropa natin. Yung naging top shot, no? Si Sergeant Armando Mejia. Tingnan niyo yung upuan niya, oh. Ito yun. Ngayon, ang sinasalian ngayon ng team dito is yung tinatawag na ASAM, BISAM, at saka yung ARM, Army ASEAN Rifle Meet. So, yung kinukwento ni Tito Carpio ay ang mga competitions na sinasalihan ng Philippine Army every year. Noong 1990s, during our time, sa unang years na sinalihan namin ay panay ASEAN Armies Rifle Meet. So, 10 bansa sa ASEAN region to strengthen the bond among the soldiers. Yun yung competitions na sinasalihan namin. So, yung hosting yan ay umiikot, kaya nakakaikot kami sa iba't ibang mga bansa. Ang una kong pinuntahan noon, 1996, ay Singapore, at noong 1997 ay Malaysia. At nagkakaroon ka yung kagandahan, nagkakaroon ka ng kaibigan mula sa iba't ibang mga armies. At later on, 2005 yon, for the first time na pinadala tayo sa ASAM o sa Australian Army Skill at Arms Meeting. Kami ang unang players na pinadala doon at nagsali doon sa naturang competition. Nagbukas sa aming isipan na ganito pala yung isa pang klase na competition na dapat ma-adapt din natin. Yung mga skills na nakuha namin doon, in-adapt namin sa ating training sa Philippine Army. Meron pa yung BISAM, Brunei International Skill at Arms Meeting. Nakasali din ako niyan in 2006. At yung tinatawag na ASEAN Plus 3, yung ASEAN countries plus Republic of Korea, China, Japan, naglaro kami niyan sa China naman yan. That was in 2006. Nakasali din ako bilang shooter at nakapag-uwi din tayo ng medalya during that time. Yung ASAM ang sumasali doon, mga first world country. Nag-world champion na tayo doon. Natalo natin yung Amerika, British, Canada. So, Tikal yun si ang Tito nagpatunay Carpio. Totoo yun. na world class. We were able to beat some first world armies. Great Britain, US, France. Makasama yun sa mga nagko-compete doon. Natalo natin sila.
na rin itong team nito. The ASM is an annual shooting competition among different units of the Australian Army aimed to showcase the marksmanship of participating teams. It also serves as a venue to exchange techniques and learn from each other. For the record, sa female shooters, ang talagang tanyag dyan at napakahusay ay si Technical Sergeant Jennifer De Belen. Wala na, hindi na naulit yon. 4-time individual champion sa ASEAN Army's Rifle Meet. Tandaan yung pangalan, Lodi yun. The Army team won 14 gold medals, 50 silver medals, and 2 bronze medals in the team matches. Sa aming pagsali So, sa ASAM, maraming napanalunan din. No? Nung kami, konti pa lang. Konting gold pa lang yung nauwi namin. Ito ngayon, napakarami na nauwi nila. So, nag-improve through the years, no? Because of the training, experience, napaka-importante yung experience eh. sa mga competition is napakalaking bagay na pinanghawakan namin yung karangalan ng ating bansa, hindi lang sa aming sarili, hindi lang sa aming unit, kundi sa buong bandila. At saka sa ASEAN Army's Rifle Meet, the only time na nag-overall tayo, napakaraming gold medals was in 2005 sa bansang Brunei. Hindi na naulit yon for the record, na talagang nilampaso natin lahat at nakuha natin overall yung sa gold medal standings, silver ay napakarami. Kaya number 1 tayo sa year na yon. Yung ating mga sundalo ay talagang mahusayan. So kung husayan lang yung pagdala, tiyak na magdi-deliver yan. Proved its very high level of marksmanship, making it equal to the other armies not only in the ASEAN region, but also the whole world. So yun yung moving target, nakita nyo? So paano patama ng moving target. So ito ay part ng advanced marksmanship training na ipinamahagi ko actually. No? Yung aking unit, yung 33rd Infantry Makabayan Battalion, ay inintroduce ko yung combat marksmanship training. So may moving target, may fleeting target, may nagtatago na target. At yun yung kailangan ng mga sundalo natin sa field. Nakuha ko lahat yon ng mga skills na yon when I was with the Marksmanship Training Center as a trainer and as a shooter. Our toughest opponents would have to be Indonesia and Thailand. Totoo yung sinabi niya. Ang Indonesia, grabe mag-invest. Wala silang gera. Ang elimination round pa lang nila para makapili ng shooters ay isang batalyon. Nakatira na sa firing range. At mula doon, salain nila, yun yung pinapa-compete in a given year. Sa atin, meron din tayong tinatawag na training pool mula sa iba't ibang units. Mayroong datihan, mayroong mga baguhan, yun yung pinapadala natin. So, depende yon sa preparation, depende yon sa investment sa training at saka sa equipment, at depende yon sa, of course, leadership kung paano siya dadalhin nang sa gayon ay mag-level up yung performance. Well, of course, because of our training and our equipage, I would say that we are just at par. There's just a slight edge sa equipment and of course ammunition, but training-wise, we have world-class training. We do not fall far from first, second, third place. Yung turo nun. We get first, second, or third sometimes. Dapat both eyes open. Sa top 10. That's how good your Philippine Army shooting team is. Up next, what it takes to be an elite marksman. The Philippine Army implements Men and ladies. Tapos mayroong carbine team, yun yung tinatawag na basic. Carbine, mayroong rifle, tapos mayroong machine gun. So ang pinaliwanag niya, yung mga events sa ASEAN Army's Rifle Meet na aming sinasalihan, meron kami sabi mo, rifle team, yung rifle events, ang ginagamit din doon ay yung 20-inch na rifle or M16A2. Kapag doon ka sa carbine, ay gagamitin mo yung M4, either 16-inch, 14-inch, pero ang ginagamit namin doon ay 16-inch barrel. Sunod ay yung machine gun. Sa machine gun ay M240 Bravo ang aming ginagamit. At there were instances na mayroong sniper team. Si Ranger Criste ang pinakauna na sumali doon sa
sniping competition, and that was in 1997. Tapos sa stages, may kanya-kanyang stages naman. Pistol, rifle, carbine, iba-ibang klaseng discipline. Going through the marksmanship training is like a college degree. 4 years bago magiging competitive. Lahat ng klase ng competition. So, gano'n na nga, yung pagpunta sila dito, nagre-recruit kami ng potential shooter. At dito iti-train. Leaders of the training are like snipers too when it comes to selecting target members. Sa ngayon, meron kaming mobile training team. Umiikot silang nagtuturo. At isa yun sa pamamaraan na makakuha ng mga potential shooter na pwedeng maging magaling na shooter. Challenge is their everyday ordeal. Yung una, yung sinabi mong gaano ka-rigid. Oh my God. Advantage sa disadvantage. Dito na unang-una, maghapon kasi na training tool. So, kaya kung rigid, talagang rigid kasi araw-araw. Sa MTC po, your marksmanship training center soldiers start their day with their exercises, their calisthenics. That starts at around 4:30. We run an average of about 5 to 7 kilometers. Kita mo naman, grabing takbuhan dyan. So you have to be strong physically, no? Sa takbuhan, hangin mo talagang. Discourage namin yan ng mga manginginom. Although meron pa rin, but discourage namin yung laging mag-inom-inom, lalo yung mga iskager o nagsisigarilyo dahil malaking epekto yon doon sa endurance mo. Dito sa aming, lalo sa mga rifle at saka sa carbine, no? Na may mga takbuhan malayo. A day, and then we have our conditioning drills. We have our planking exercises to strengthen our core because shooting is a discipline of muscle controls. One should load his gun with bullets of determination, passion, and discipline. Ano yun? Bakit sinusunog? Blackening yon. I-blacken namin yung sights. Meron din yan na ini-spray mo lang, pero mas maganda yung dulo ng kandila o kaya ng yung masking tape, sunugin mo, tapos yung dulo, tape ha, para doon sa mga gustong mas humusay sa iron sights. Iba ito kasi, kumbaga ito na yung trabaho namin. We teach, then we shoot. Kaya as instructor, we shoot national and international. So, exciting. Si Clarence sa pistol yan, nanalo rin ng mga medalya yan. At mahusay na rin na magturo dahil in 2005 nga, from January, galing sila bakasyon, January, February, March, ipag-undergo muna namin sila ng trainer's training at kung graduate na sila, ay pinapagturo namin. Sinasama muna namin. Dahil mga bandang May, June, start na yung training para sa ASEAN Army's Rifle Meet, yung yearly na competition. So nakikita mo yung parang cycle ng aming ginagawa in every year. First quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Nakatulong kami sa kapasundalo, lalo yung mga bagong pumapasok ng sundaluhan. Compared to other marksmanship training, scenario-based shooting application are conducted in the training field. While the ICSIC and IDPA are tournaments of speed and accuracy in regularly occurring scenarios, the AR, the Southeast Asian Rifle Meet, and the Australian Army Skill of Arms Meet. So ayan, napakita ko sa inyo yung training ng ating Philippine Army Shooting Team. Tayo ay competitive dito sa ASEAN region at maging sa buong mundo. Nanalo tayo sa ASEAN Army's Rifle Meet na mga competition sa Brunei International Shooting Skill at Arms Meet at maging doon sa ASEAN Plus 3. Yung sinalihan namin in 2006, nalo rin tayo doon. And the Australian Army Skill at Arms Meeting na sinasalihan ng mga first world countries na kung saan ay kaya rin natin silang lampasuhin. At katunayan, ulitin ko, si Technical Sergeant Armando Mejia ay nakaupo doon sa upuan ng mga sigang shooter bilang top shot. Panoorin nyo! Harinawa ay may natutunan kayo at abangan nyo ang mga susunod ko na videos tungkol sa marksmanship at mga competitions na ating sasalihan. Maraming salamat.